Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin ko hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gusto kong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nagki-cleanse din po ako, nag-healing. So, kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link ng aming Facebook page. Paka-check na lang po. King of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Swords, Six of Swords, The Wheel. So nakikita ko dito, iniisip ka ng taong to ngayon. Kumbaga, kahit na busy siya sa trabaho niya or sa ginagawa niya, hindi pa rin siya masaya. Kumbaga, ang naaalala niya lang yung mga magaganda niyong memories. Sa nakikita ko dito, sobrang mong minahal din yung taong to. Kaya lang, nasasaktan din siya kasi hindi niya sukat akalain na magagawa niya to na masaktan ka. Ito yung sinasabi dito na ayaw kanyang iwan, ayaw niyang i-let go tong relationship na to. Kaso, sa nakikita ko dito, sobrang toxic na rin ang relationship eh. Ito yung sinasabi dito na hindi nyo alam kung ano yung dahilan. Kumbaga parang nagkaroon na ng sawaan dito sa relationship. Ito yung nakikita ko. Kaso, itong person mo, possible din na na-involve siya sa iba, kaya nagawa niya to. Kumbaga nagkaroon ng third party. So nakikita ko, kahit na anong gawin niya, hindi kanya makita sa iba. Ito yung sinasabi dito na hirap na siya ngayon eh. Dahil puro mga kamalasan yung lumalapit sa kanya. Kahit na anong gawin niyang pagsusumikap, hindi niya pa rin ma-achieve yung gusto niya. Ito yung nakikita ko na nung magkarelasyon pa kayo ng taong to, puro swerte ang lumalapit sa kanya. Maganda yung pagsasama nyo. Kumbaga, wala kayong iniisip na problema. At sa nakikita ko, ngayon, yung taong to, kahit anong gawin niyang pagsusumikap sa buhay, parang walang nangyayari. So, sa nakikita ko, ikaw yung nagdala ng swerte sa taong to. Pero hindi niya na-realize yung bagay na yon. Dahil ang inisip lang ng taong to na isipin muna yung sarili niya. Kumbaga, isipin yung bagay na makakapagpasaya sa kanya. Hindi niya inisip na sobrang nasasaktan ka na dito sa mga ginagawa niya. Ito yung sinasabi dito na nagmamatigas yung taong to eh. Ang akala niya kasi na hindi ka nasasaktan. Pero sinasabi dito na sobrang nasasaktan ka na, lalo na gusto mo lang naman na sabihin ng taong to kung ano yung dahilan kung bakit niya iniwan ka or ano ba yung bagay na hindi pa siya nakontento. Kasi sa nakikita ko lahat ibinigay mo dito sa relationship na to eh. The Hermit, sa nakikita ko rin dito, gusto mo lang ng clarity. Gusto mo malaman kung bakit niya nagawa to sa'yo. Ito yung nakikita ko na pinipilit mo yung sarili mo na hanapin yung mga sagot. Although, alam mo na naman sa sarili mo kung bakit nagawa ng taong to. Kaso, parang kulang pa rin eh. Parang hindi pa rin enough yung mga nalaman mo tungkol sa taong to. Kasi, hindi mo sukat na akalain na magagawa niya sa'yo to eh. Dahil nga, mabuti yung pinakita mo sa taong to. Ito yung sinasabi dito. Pero, ganun pala yung
ibinigay niya sa yung pagmamahal, or kumbaga parang ginawa ka lang option ng taong to, or hinayaan ka niyang mag-invest sa kanya ng sobra-sobra. Ito yung nakikita ko na parang hindi nakita ng taong to yung value mo. The strengths na nakikita ko dito, pinipilit mong bumangon kahit na sobrang nahihirapan ka na, pinagpapatuloy mo pa rin tong mga pangarap mo sa buhay. Kumbaga, kahit na sobra kang naapektuhan dito, kinakaya mo Kasi alam mo sa sarili mo na wala kang ibang matatakbuhan, wala kang ibang malalapitan, kundi kailangan mong tulungan yung sarili mo para maibsan tong sakit na nararamdaman mo. Ito yung nakikita ko na lumalaban ka kahit gustong gusto mo nang sumuko, dahil alam mo sa sarili mo na kahit naman anong gawin mo, itong taong to umalis na sa buhay mo. Hindi mo alam kung babalik pa ba to, or ano pa bang plano niya sa relationship nyo, may pag-asa pa ba. Kasi nakikita ko dito, pinipilit mong maging malakas dahil may mga anak kayo, or kumbaga gusto mong tuparin yung mga pangarap mo sa buhay kahit na wala na yung taong to. Ito yung nakikita ko na kahit na sobrang hirap ka na, ayaw mo mag-give up kasi ito na lang yung meron ka The Chariot na nakikita ko rin dito, sinasabi dito na makaka-move on ka rin kung ano man tong mga nangyayari sa'yo in the past. Ma-overcome mo rin to. Alam ko, hirap ka na, madaling sabihin na makakaya mo to, pero sinasabi dito na gigising ka rin sa isang umaga na mararamdaman mo rin na wala na pala yung pagmamahal mo dito sa taong to, or hindi ka na aasa, hindi ka na masasaktan. Kailangan mo lang maging positive. Ito yung sinasabi dito na gumawa ka ng aksyon kung ito ba yung gusto mo. Kasi sa nakikita ko, wala din mangyayari kung patuloy ka pa rin aasa dito sa taong to. Kung iisipin mo, umalis yung taong to na kaya niyang iwan ka. So ngayon, makakaya mo rin na makalimutan siya. Kailangan mo lang talaga na laging isipin na kamahal-mahal ka. Deserve mo yung taong rerespetuhin ka, yung hindi ka iiwan, ipaglalaban ka. So subukan mo na mag-focus doon sa mga magagandang opportunity na dumarating sa'yo. Huwag mong isipin itong nangyayari sa yung mga pagsubok. Kasi challenges lang to malalampasan mo rin to. Two of Swords na nakikita ko dito. Nahihirapan ka ngayon, hindi mo alam kung ano yung decision na gagawin mo sa buhay, kung mag-aantay ka pa rin ba sa taong to, or magle-let go na. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, dahil hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin yung taong to, at umaasa ka pa rin naman na baka magbago pa rin yung taong to, or makita man lang niya na ipinaglalaban mo pa rin siya. Kaso, ang nakikita ko dito, takot kang harapin itong present mo dahil iniisip mo na baka wala nang magmamahal sa'yo, or kumbaga wala ka na makikilala. Pero sinasabi dito na merong nakalaan para sa'yo. Kumbaga, kailangan mo lang makita to, kailangan mo lang i-let go tong nagpapasakit sa'yo. Kasi kung lagi ka nakapokus doon sa nakaraan, hindi mo makikita itong mga opportunity or new person na paparating sa'yo, dahil nga ang lagi mong iniisip is baka bumalik yung taong to. So, magtingin pa tayo ng cards. Page of Cups na nakikita ko dito. Merong darating sa'yo, merong makikilala ka na mamahalin ka ng totoo,
rerespetuhin ka, ibibigay sa'yo lahat ng pagmamahal na hindi mo na-experience dito sa dati mo naging karelasyon. Kumbaga, kailangan mo lang talagang tanggalin tong blindfold sa mga mata mo at makikita mo rin na deserve mo pala yung pagmamahal na totoo, yung hindi ka tatalikuran lang, hindi ka iiwan sa ere. Kasi sa nakikita ko dito, na kaya ng person mo na iwan ka eh. So ngayon, binibigyan ka ng universe ng pagkakataon na gumising ka sa katotohanan. Buksan mo yung mga mata mo. Kasi meron akong nakahandang tao na ibibigay sa'yo. So, yun ang sinasabi dito na kailangan mo lang ma-realize yun na hindi ka pwedeng lagi na lang mag-aantay sa taong hindi naman gumagawa ng paraan para ipaglaban ka. So, magtingin tayo ng final message, no? Ace of Pentacles, so nakikita ko rin dito. Merong darating sa'yo. Ito yung sinasabi dito. Kung hindi pa man new person to, possible isang new opportunity na hindi mo ina-expect, maaring meron kang inaantay na gusto mong applyan na trabaho or gusto mong pumunta ng ibang bansa. Sa nakikita ko dito, merong paparating sa'yo na unexpected na income or blessing na ibibigay sa'yo ng universe. So ngayon, etong new person din ang nakikita ko dito na unexpected ang pagdating niya sa'yo dahil nga sinasabi dito na binibigyan ka na ng universe ng chance na makilala itong taong magmamahal sa'yo ng totoo. So ngayon, napakaganda ng cards na to. Ito yung sinasabi dito na huwag kang masyadong mag-worry, huwag mong isipin itong nagpapahirap sa'yo or itong kalungkutan kasi merong nakalaan na sa'yo. So, kailangan mo lang talagang isipin lagi na deserve mo itong paparating sa'yo. Kung ano man to, hindi man ito new person, maaring isa tong opportunity na matagal mo nang inaantay. So, ito yung nakikita ko na pupunan ka lalo ng universe ng blessing. Kung ano man yung nawala sa'yo, merong papalit. Ito yung sinasabi dito. So, probably meron kayong mga kadiling na water, earth, air, fire. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. Kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimut na mag-like at comment at huwag niyo rin kalimut na mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.